Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Una sa lahat, aminin muna natin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw. Kasalanan sa sarili, sa kapwa, sa sanlibutan at sa mahal na Diyos. At ang lahat ng ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming masayang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumating sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa." Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya. Ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan."
Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ng lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin napapansin ang kanilang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ay nasa kagipitan. Iyan nga ba ang sinabi ko? Wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyo, huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete. Kung humaharap sa kanila, iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi nila mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamong tugunan, poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukalang ng Diyos ay namamalagit walang katapos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi pababayaang sila ay mamatay, hindi magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag na Pedro at si Andres ang kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na ang anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintel o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Parang inaantok pa kayo, palakpakan natin ang Panginoon. Isang palakpak. Dalawang palakpak. Tatlong palakpak. Very good. Ito kaya nyo 100 na palakpak. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating pinakamamahal na pare, si Father Ariel. Magandang umaga po, Father. Sa director ng ating shrine, si Father Oka. Sa akin pong mga kasamahan na diakono, si Reverend CJ, Reverend Ocelito, at kay Brother NJ. Magandang umaga. Kami po ay mga pari at diakono mula sa Missionary Servants of the Immaculate Heart of Mary. At kami po ay dumaan dito upang magbigay pugay at magpasalamat kay Padre Pio sa maraming himala na ibinigay niya po sa amin. Kaya sabihan mo yung katabi mo, salamat Padre Pio. Sigurado po, kaya tayong lahat naririto sapagkat nagpapasalamat tayo sa mga biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pamimintuho ng ating patron na si Padre Pio na mahimala. Kaya nga po yun ang pinangahawakan natin. Himala. Sabihan mo yung katabi mo, may himala. O maghimala nawa si Padre Pio sa inyong mga panalangin. At sa umagang ito, napakaganda ng ating ebanghelyo. Napakinggan natin ang pagpili ng Panginoon sa 12. They are chosen like you. Kaya sabihan mo yung katabi mo, pinili ka ng Diyos. At hindi ka lang niya pinili, sinugo ka niya. That is the term this morning. Tayong lahat ay isinugo ng Panginoon. The church that was founded by Jesus 2,000 years ago is always in its missionary stand. Ibig sabihin, simula pa nung tinatag ang Panginoon, simula pa nung pinili at isinugo ang mga apostol, palagi nang nagmimisyon ang simbahan. Walang katapusan at walang hanggang pagmimisyon. At tayong lahat, ganun din. Tayo'y nakikibahagi sa misyon ni Kristo. Kaya 3 salita ang pagninilayan natin ngayong umaga. Ang una, you are empowered. Sabihin nyo nga, empowered. O, may power ka. Tingnan mo yung katabi mo, may power siya. Kili-kili power. Nung tayo ay nabinyagan, ibinigay na sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. Nung tayo'y nabinyagan, nasa atin na ang mga charisms at grasya. Kaya kung ikaw ay isinugo, you are already empowered by God. Second word is equip. Sabihin nyo nga, equip. May version po sa gospel, sa ibang gospel na sabi ng Panginoon, huwag na kayong magdala ng lukbutan, huwag na kayong magdala ng pamalo, huwag na kayong magdala kahit panyapak, sapagkat sapat na ang biyaya at grasya ng Diyos. Sapagkat pag tayo'y isinugo, nasa atin ang Holy Spirit. Sabihin nyo nga, Holy Spirit. We are equipped with the Holy Spirit. Sapat ang grasya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Espiritu Santo upang tayo ay magmisyon kung saan man tayo isinugo ng Panginoon. And thirdly, we are envelope. Sabihin nyo nga po, envelope. Anong envelope ito? Ito ang envelope ng pagmamahal ng Diyos. Remember, na tayo ay isinugo ng Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Therefore, hindi tayo makapagmimisyon kahit saan. Hindi tayo magtatagumpay kung saan tayo isinugo, kung hindi tayo marunong magmahal. Sapagkat unang-una, tayong lahat ay alagad ng pagmamahal. Amen po ba? Kaya sabihan mo yung katabi mo, I love you. At ang pagmamahal na ito ng Diyos ay sapat upang paghilumin ang mga sugat. Kaya nga sabi dito sabi ng Panginoon sa Great Commissioning, magpagaling kayo ng mga may sakit. Sapat ang pagmamahal ng Diyos upang tayo gumaling. Sabihan mo yung katabi mo, gagaling ka. Lalakas ka.
Sapat ang pagmamahal ng Diyos upang tayo humilom sa ating mga sugat. Ito yung pagmamahal na nagdudulot ng pagpapatawad. Ito yung pagmamahal na nagdudulot ng pag-let go at pag-move on. Sabihin mo yung katabi mo, mag-move on ka na. Mag-let go ka na. Mahal ka ni Lord. Ito yung pagmamahal na nakapagpapalayas ng demonyo. Sapagkat true love will always be selfless. True love will always be there, willing to sacrifice, to serve, to give, to forgive. Ang totoong pagmamahal, dadalhin ka nito sa katotohanan. Ang totoong pagmamahal, dadalhin ka nito sa Diyos. Bilang pagwawakas, siguro po, maganda yung sinabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Pag ikaw ay isang sinugo ng Diyos, isang misyonero ng Diyos, ng pagmamahal, upang umigting ang ating pagmamahal, we need to always pray. Sabihan mo yung katabi mo, magdasal ka. Huwag kang puro ML, huwag puro cellphone. Hope, huwag mawawalan ng pag-asa. And thirdly, don't worry. Huwag kang mag-alala. God, who is the God of all, the Creator of all, the omniscient, the all-powerful, is always there for us. Sapagkat wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos. Magnilay tayo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Wala namin ang alok at tinapay. Nabunga ng aming Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin o sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Lubos na nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya'y kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iya'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inarangin ng langit, ang laparan
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghatihati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa itong tinapay na nagbibigay buhay, itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon naming Papa, ni Garcera na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Pagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalan at kasawalang Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manitili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Okay lang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong hapag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintekasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ikinagagalap po namin ipaalam sa inyo na may ilang pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilica sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio at posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayo makiisa sa natatanging paglalakbay na ito
na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagan detalye o kung nais niyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Padre Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bago po ang bendisyon, sa muli, palakpakan natin ang ating mga bisita ngayon. Sila po ay galing pa sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Malayo-layo din po. May mga narito din po akong nakilala na galing naman po sa Ubando, Bulacan. Iyan. Hindi na po kami magsasayaw doon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naialay na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.